Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner listen to the loving call, wonderful words of life. Also freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. There has never been a friend like Jesus. I have never found a friend so true. When I'm weak and in my steps through the way, Lord, then He comes to me with strength anew. We'll walk hand in hand through this pilgrim land. Here we linger for a day, and soon we'll leave this land of night. For that land so bright, there my friend and I will stay. Let me recommend this friend so faithful. He will understand your deepest need. For He walked this lonely path before us, and He's able every step to lead. We'll walk hand in hand through this pilgrim land. Here we linger for a day, but soon we'll leave this land of night. Oh, that land so bright,
believe whose land alive, for that land so bright. There, my friend and I will stay. Inyong magkakahawig na mensahe, there is no one, or there is none. Kay Tito Troping naman ay ang kahalagahan ng Panginoong Jesucristo. Walang pangalang ibinigay sa sino ng langit. Yun ang kanyang pangangaral kahapon, Biyernes. At salamat din po sa waiting kanina, yung My Friend and I. Yan po inawit natin. At salamat at naway napagpala kayo sa ating mga nakaraang gawain na yan. Ngayon po, para po sa ating pag-aaral ng salita ng buhay, tayo po ay ngayon nga, nagkakasunod-sunod yung ating pang-aaral at sapagkat hayag naman ang pagkilos ng Diyos doon sa mga kasama natin, nakikita lang natin yung mga pangalan nila sa ating mga sumusubaybay. At naway mayroong isang pagkakataon talaga naman ay makatagpo nila ang Panginoon sa larangan ng kaligtasan. Makatagpo nila, makilala lang kanilang mga sarili na mga kasalanan. At gaya din naman ang marami sa atin na nakaranas ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon po sa ating pag-aaral, sa hapong ito ay talakayin po natin isang wika ng apostol. Alam ko hindi bago sa inyo itong mga salitang ito. Alam ko ito madalas na mabasa nyo, makita, at sa mga matagal na nag-aaral ng Biblia, alam mo hindi kakaiba sa inyo itong katagang ito. What wilt thou have me to do? Sa Tagalog ay, ano ba ang gusto nyong gawin ko? O ano ba ang gusto nyo ipagawa sa akin? At ito po ay winika ng isang apostol. Alam niyo ba kung sino? Sino po nagwika niyan? Tama. Tama yung siniisip nyo. Si Apostol Pablo nga. Ano po yun ang sinagot nyo? Narinig ko yung sagot nyo eh. Tama po yun. Si Apostol Pablo po yan. Basahin po natin ang siyempre pag yan ang nakita nating title sa mga karaniwang nag-aaral ng Bible, alam nyo rin kung saan yung teksto natin. Siyempre, saan niya ulit yung teksto natin? Tama na naman po kayo. Acts chapter 22. At ang talata po ay sa verse 5 hanggang verse 10. Ating pumbasahin ang mga talatang yan. As also the high priest that bear me witness, and all the estate of the elders, from whom also I received letters unto brethren, and went to Damascus to bring them which were there bound unto Jerusalem for to be punished. And it came to pass that as I made my journey and was come nigh unto Damascus, about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me. And I fell to the ground, and I heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me? And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest. And they that were with me saw indeed the light, and were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. And I said, What shall I do, Lord? Yan po yung ating pamagat. What wilt thou have me to do? And the Lord said unto me, Arise and go into Damascus, and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do. Ayan, hanggang doon lang pala, verse 10. So, what wilt thou have me to do? Ito po isang, ang ating pong binasa ay, sabi ko nga kanina, baka iniisip nyo sa Acts chapter 9, mostly, pagka yun ang pag-aaralan yung tala sa Acts chapter 9, pero yung pong pangyayaring yan sa Book of Acts, ay 3 ulit na salaysay. Yung una, yung actual na pangyayari sa Acts chapter 9, at itong sa Acts chapter 22, ay sa pagsasalaysay ni Apostol Pablo. At meron pang isa sa Acts chapter 26,
na kung saan isinalaysay niya yung pangyaring yan kay Haring Agripa. Muli, isinalaysay niya mula sa umpisa hanggang sa mga pangyaring yan. So all in all, 3 beses na isalaysay yung pangyaring yan sa buhay ni Apostol Pablo. Acts chapter 9, Acts chapter 22, and Acts chapter 26. What wilt thou have me to do? Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, sa hapong ito, ang aming pong muling hiling, ay gabayan mo, Panginoon, ang pag-aaral na ito, Panginoon. Ikaw ang tumulong sa akin, bigyan mo sa akin ng karunungan na aking kailangan, at ikaw ang Panginoon na magpala sa salita na makakayag sa hapong ito. Bigyan mo ng kaunawaan, ng makikinig, at bigyan mo ng kagandahan ng signal ng aming internet, Panginoon, at upang makarating ang iyong salita sa about isa na makikinig ngayon, Panginoon. Gamitin mo ang salita upang makilala makilala ng bawat isa ang dalang mga sarili na sila'y makasalanan at nakakailangan ng kaligtasan, Panginoon. Gayun din sa mga mananampalataya ay makayag patuloy ang iyong kalooban na nais mong ipagawa sa amin, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So, yan. Tama po lang ako. Yan. What wilt thou have me to do? Alam niyo po, itong, sabi ko nga kanina, no, itong Book of Acts, aralin muna po natin yung background. Ito pong Book of Acts ay sa mga matagal na rin nag-aaral ng Biblia, ito po ay isinulat, hindi apostol po ang sumulat ito, hindi po si Apostol Pablo ang sumulat ito. Ang sumulat ito ay sino po yung sumulat ng Book of Acts? Tama po. Yan, tama yung sagot nyo. Si Lucas. Yung binasagang the beloved physician, yung minamahal nating manggagamot, si Dr. Luke, ang sumulat ng aklat ng Luke. Kaya nagkaroon na isang kontrobersiya, nagkaroon po na isang usapin dito sa pangyaring ito, sapagkat ang sinasabi, yun daw po tala sa Acts chapter 9 ay magkakontra sa Acts chapter 22. So hindi daw po nagkakasundo yung dalawang panulat tayo, samantalang ito ay tumutukoy lamang sa isang pangyayari. Tingnan po natin yung tala na yon. Ang sabi po sa Acts chapter 9 and verse 7, ito po yung aktual na pangyari na kung saan ang nagsasalaysay ay si Lucas and the men which journeyed with him. Kung mapapansin niyo po, nilagyan natin emphasis yung mga salitang yan, at ang mga lalaki na naglalakbay na kasama niya. So, third person, stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. So, ito po ay ayon sa pagsasalaysay nino, nung sumulat ng Acts, walang iba kundi si Lucas. At sabi, ang mga lalaking naglalakbay na kasama niya. Sa Acts chapter 22, yung pong ating binasa, Acts chapter 22 and verse 9, and they that were with me saw indeed the light. So dito, with him, sa pagsasalaysay ni Lucas, dito naman sa pagsasalaysay ng personal ni Apostol Pablo, and they that were with me. So yung mga kasama ko, they saw indeed the light and were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. Dito, hearing a voice but seeing no man. Dito naman, they heard not the voice of him that spake to me. They saw the light, but they heard not the voice. So, ano ba talaga nangyari? Ba't ganun? Sabi nga nun. Parang dito hindi nakita, dito naman nakita. Dito narinig, pero dito hindi naman narinig. Tama ba yung aking sinasabi? Ayun, they heard not the voice. Dito hindi narinig. Pero actually, ang nangyari po dito sa pagsasalaysay ni Apostol Pablo at sa pagsasalaysay ni Lucas, yung pong mga lalaking kasama, si Apostol Pablo ay malinaw sa kanya pareho. Nakita niya yung imahe ng Panginoon, nakita niya yung Panginoon, kinausap niya as man. Kaya nga, ang sabi ng pagsasalaysay ni Apostol Pablo magtatanghali, mga siguro alas 12 ng katanghalian. Alam niyo naman ang panahon pagkakatanghalian, napakaliwanag. There's shown a great light. Nakita lang dakilang liwanag ito si Apostol Pablo. Nakita niya ang isang lalaki, ang isang tao, kaya tanong niya, "Who art thou, Lord?" Sabi ng Panginoon sa Acts chapter 22, "I am Jesus of Nazareth." So ito yung nangyari sa mga lalaki.
they saw the light, but not the Lord Christ. Yung po mga lalaking kasama ni Apostol Pablo, sila isang grupo, nakita nila yung liwanag, pero hindi nila nakita ang Panginoon. They heard the sound, but not the speech. Narinig nila yung tunog, siguro parang kulog lang sa kanila o parang ugong. Pero sa kay Apostol Pablo, malinaw na siya tinatanong, Saul, Saul, why hast thou persecuted me? Bakit mo ako pinag-uusig? Kaya nga nakipag-usap siya eh. Who art thou, Lord? I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest. They saw the light, but not the Lord Christ. They heard the sound, but not the speech. So, alam na alam natin, pagka tayo kinakatagpo ng Panginoon, sa atin maliwanag na maliwanag yung mensahe. Minsan nakikinig ka ng mensahe ng Panginoon, naiiyak ka pa, yung katabi mo, baliwala lang sa Kanya. Ganun talaga eh. Ganun po talaga yung pangungusap ng Panginoon. Pagka talaga personal dumating sa iyo sa salita ng Diyos, magtataka yung iba, parang ibang-iba yung dating sa iyo, samantalang sa kanila wala lang. O di kaya naman, sa kanila, talagang ang tindi ng dating ng salita ng Diyos, sa iyo wala lang. Eh, pakatala, pinepersonal sila ng Panginoon. So, ganito po yung nangyari sa road of Damascus na yon. So, sana naliwanagan natin at huwag natin isipin na yung pangyayari dito ay magkakontra. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. Acts chapter 22, and they that were with him saw indeed the light, and were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. So, kaya Apostol Pablo po yan. So, ayan, maliwanag po yan, no? They saw the light, but not the Lord Christ. They heard the sound, but not the speech. Isa pa pong interesting na pangyayari dito sa Acts chapter 22, ay nung tinanong ng Apostol Pablo, ni Saulo, bago siya naging Apostol Pablo, si Saulo muna siya, sino ka ba Panginoon? Ang sabi po ng tala ng Biblia, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecuted. Sa mga nakaraang pag-aaral po natin, nabanggit ko, na kakatwa yung pagpapakilala ng Panginoon. Ginamit niya yung pinakamababang identification na pwede mong ipangalan sa Kanya. Ako'y si Jesus sa taga Nazareth. Bakit hindi niya sinabing, ako'y si Jehovah Nisi? Nang ibig sabihin ay, the Lord my banner. Si Apostol Pablo, bilang Pariseo, bilang Hudyo, bilang nag-aral sa paanan ni Gamaliel, alam na alam niya to. Alam na alam niya yung mga karakteristik ng Diyos. Alam na alam niya yung attributes ng Diyos. Alam na alam niya yung mga pangalan ng Diyos. Pero bakit hindi nagpakilala ang Diyos? Doon sa mga pangalan yon, ako si Jehovah Nisi, the Lord my banner, I am Jehovah Rapha, the Lord our healer. Hindi siya nagpakilala ganyan. I am Jehovah Shammah, the Lord is there. The Lord lagi nating kasyama. Kaya nga yan ang palatandaan ko dyan. Kaya hindi mawala sa memorya ko yung attributes sa Diyos na yan. Jehovah Shammah, the Lord is there. Ang Diyos ay lagi nating kasyama. Jehovah Chitkenu, the Lord our righteousness. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. El Olam, the everlasting God. El Shaddai, the Lord God Almighty. Yung iba yung tinatranslate na El Shaddai the God who is more than enough. O literally, ang ibig sabihin ng El Shaddai is the Lord, the breasted one. Ang Diyos na may dibdib. Parang gano'n. So marami pa dyan. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Pero kakatwa talaga, hindi binanggit ng mga pangalan, hindi binanggit ang Diyos, o hindi binanggit ang Panginoong Jesus, yung mga big names na kanyang pwedeng sabihin kay Apostol Pablo. Kung sinabi niya yung mga pangalang yan, ay sigurado, luhod si Apostol Pablo, tiklop si Apostol Pablo, pero sinabi niya, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest. The lowest name, the lowest identification na binigay ng Panginoon kay Apostol Pablo, ako yung Jesus sa taga Nazareth na iyong pinag-uusig. At doon niya nga binanggit, what wilt thou have me to do? Ano ang kalooban mo para sa akin? Nasabi po ng isang talata sa Efeso na panahon natin ng Apostol Pablo, Ephesians 5:17,
Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Atin daw pong alamin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Pag pong alam ang kalooban ng Diyos, siyempre, gagawin natin yon. At kung hindi mo naman alam ang kalooban ng Diyos, ang tawag ng Diyos sa mga ganung sitwasyon ay, we are being unwise. Tayo nagiging mga mangmang. Kaya bilin niya, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kaya katawa yung tanong ng Apostol Pablo, what wilt thou have me to do? Naitanong na ba rin ba natin yan sa ating sarili o in relation natin sa Panginoon? Ano kaya ang gusto ng Diyos na gawin ko? Gusto niya kaya na ako'y maglingkod sa Kanya? Gusto niya kaya na ako'y magpabaya sa gawain? Gusto niya kaya na ako'y magpatuloy sa pagsamba o itigil ko na itong pagsamba na to? Gusto kaya ng Diyos na manatili pa ako sa church o ayaw niya nang manatili ako sa church? Tanungin natin ng Panginoon at alamin natin yung Kanyang kalooban. Number 1, seek to know the will of God. Hanapin po natin yung kung ano, hanapin natin at pagsikapan nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang unang kalooban sa atin ng Diyos, God's will is for us to repent sa mga kasama po natin na nakikita natin na sumusubaybay, sa mga hindi pa ganoon ka lalim yung pakikipagkaisa sa atin sa pag-aaral. Ang unang kalooban ng Diyos sa bawat tao ay magsisi ng kanyang kasalanan. Asaya po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang konteksto po nito, kasi ang Apostol Pedro ay kinakantsawan ng mga tao noong kanyang kapanahonan. Sabi niya, nasa na yung pangako ng kanyang pagbabalik? For since the Father slept, namatay na yung ating mga magulang. Ang Panginoon ay nangako na sa ibabalik, nasa na yun? Ang sagot ng Apostol Pedro, ang Panginoon ay hindi mapagpaliban sa kanyang pangako. Bakit ang tagal-tagal niya? Ang pagluluwat ng Panginoon ay hindi po slackness o hindi kapabayaan na gaya ng iniisip ng iba, kundi mapagpahinuhod. Mapagpahinuhod ang Panginoon. Long suffering. Nagbibigay siya ng maraming pagkakataon. Hindi siya nagpapaliban sa kanyang pangako, kundi siya nagpapahinuhod o nagbibigay pa ng pagkakataon to usward, not willing, hindi niya kalooban, nandiyan po salitang will, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang bawat isa daw po ay huwag mapahamak, kundi magsisi. So, isang kalooban ng Panginoon sa atin, ang tayo ay magsisi. Siyempre, pagka tayo nagsisi, ano ang nagsisi sa harapan ng Panginoon, ano ang kasunod nun? Siyempre, kapatawaran, forgiveness, pardon. Itong, kung kayo po aware sa mga nakaraang pangyayari, itong mga nakaraang araw, ito po yung nangyari maraming taon na nagdaan, siguro mga 6 o 5 na taon na nakaraan. Meron pong isang Amerikanong serviceman na nakapatay o pumatay ng isang kababayan nating Pilipino, si Jennifer Laude, kung inyo pong naalala. Ang pangalan ng Amerikano, kung nagkakamali, ay si Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Ayan, pasensya na kung mali. Basta yung Pemberton, yung kanyang ipinido. Siya po'y napagbintangang pumatay dito kay Jennifer Laude. So, umusad yung kaso, napunta sa korte, at bandang huli, sinabi ng korte, ikaw talaga ang pumatay, ikaw ang may kasalanan, dapat kang makulong. So, nakulong siya. Ngayon ng taon, hindi natin alam kung saan nakulong, kung sa pasilidad ng kung anong facility siya nakulong, basta siya napatunayang nakapatay at nakulong. At ito ngayon, ito man nakakaraang araw, binigyan ni President Duterte ng absolute pardon. Ano ibig sabihin ng absolute pardon? Siya'y pinapatawad sa kanyang kasalanan. So, yun. Dahil siya'y pinatawad,
siya'y malaya na. Lalabas na siya sa kulungan. Ngayong araw na to ay pinoproseso yung kanyang paglaya. At alam ko ngayong araw na to, nakalaya na siya. Siya'y itinurn over na sa Bureau of Immigration. At ang susunod naman doon ay proseso ng deportation. Pababalikin na siya, itatapon na siya sa kanyang bayan sa Amerika at hindi na siya pwede rito sapagkat siya deported. So ano ang pinupunto ko po dito? Siya po'y nabigyan ng absolute pardon. Aalisin na sa kanya yung kaparusahan ng pagkakulong. Ibinabalik sa kanya lahat ng kanyang civil rights, mga civil liberties niya, ibinabalik sa kanya sapagkat siya binigyan ng absolute pardon, kapatawaran. So the same po sa atin, pero yung sa kanya, medyo mahina po yun. Idadalhin ko doon sa mga theological terms. Tayo po ay tumanggap ng forgiveness. Tayo po ay tumanggap ng pardon. But more than that, higit pa sa pardon at higit pa sa forgiveness, ang tinanggap po natin sa Panginoon ay justification. Ano po ang kaibahan nito sa pardon or forgiveness? Ito pong si Scott Pemberton, bagamat siya'y binigyan ng absolute pardon, nananatili pong nakatatak sa kanyang sarili na siya'y mamamatay tao. Siya po'y isang kriminal. Siya'y pumatay ng isang tao. Ano man ang circumstansya sa likod nito, nag-away man sila o mayroon man silang hindi pagkakasunod, isang bagay ang tiyak, siya'y pumatay ng tao at siya'y nakapatay, kaya siya'y mamamatay tao. Hindi po maaalis yun. Ang inalis sa kanya yung kaparusahan ng kanyang pagiging mamamatay tao. Yun po sinasabi ko sa ating kalagayan, we are justified. Ano ibig sabihin ng justified? Tayo ay perfect. Ako ay, ang tingin ng Diyos sa akin bilang isang tao nagsisi at inaring ganap, kailanman hindi ako nakapagsinungaling sa harapan ng Diyos. Kailanman wala akong nagawang anumang kamalian sa harapan ng Diyos. Kailanman ako hindi nagkasala sa harapan ng Diyos. Yun po yung salitang justified. The just shall live by faith. Ako ba'y sinungaling sa harapan ng Diyos? Kahit kailan, hindi ako nakapagsinungaling. Yun ang aking kalagayan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ako'y inaring ganap. So, ang ganda ng kalagayan natin sa Panginoon. Ano? Hindi tayo isang sinungaling na pinatawad. Hindi tayo isang magnanakaw na pinatawad. Hindi tayo isang kung ano mang kasalanan ang pinatawad sa atin. Kundi, kailanman, hindi tayo nagkasala. So, ganon katindi yung estado na binigay sa atin ng Diyos. But that all should come to repentance. Sapagkat ang binigay sa atin, yung righteousness ng Panginoong Yesus, yung kanyang balabal, ibinalabal sa atin. Kaya, kung ano man ang duming na sa atin na hindi na nakikita ng Panginoon. So, number one, kalooban niya sa atin, seek to know the will of God. Ang kanyang kalooban ay to repent, for us to repent. Seek to know the will of God. Letter B, request for the particular will of God. Hilingin natin sa Diyos yung kanyang particular na kalooban sa atin. Ang Diyos po'y merong general will. Meron po siyang kalooban sa pangkalahatan. Pero meron din siyang particular will. At ikaw wala kang makakaalam yan. At ang Panginoon, yun ang hingin natin sa Panginoon. Ano bang ministry na gusto niyang gawin natin? Ano bang paraan ng paglilingkod na maaaring ibigay sa atin? Ano bang uri ng pagsamba ang gusto ng Diyos na para sa atin? Ay hingin natin sa Panginoon sa magitan ng panalangin at sa magitan ng burden ng iyong puso. Saan ba dinidireksyon ng Diyos ang iyong puso? Dinidireksyon ng Diyos ang puso ko, parang gusto niyang maglingkod ako sa magitan ng pag-awit. Ayun, i-explore mo. I-explore natin yung kaloob ng Diyos sapagkat bawat isa sa atin mayroong kaloob at mayroong talent at binigay ng Diyos. Alamin mo yung direksyon na yon at siguraduhin mong maluluwalhati mo siya doon sa area na yun kung sa kanya gustong maglingkod. Parang gusto ng Diyos ako'y tumulong sa trend na yun, yung IT, yung pagkakaroon ng computer, yung mga pagdidesign tulad salamat Brother Joe at ikaw ang nakapag-design ng aking unang nakadisplay kanina, yung salita ng buhay. Salamat din Brother Joel sa paggawa mo ng theme song ng awit ng para sa salita ng buhay. So yung mga area na yan ay ibinigay ng Diyos sa bawat mananampalataya para ipaglingkod. Request for the particular will
of God. Kung gusto ng Diyos, na mga gusto ng Diyos, magbahagi ka ng, kaya nga, magbahagi ka dito sa tanong ko, kaya nga naisip-isip ko, nagkakaroon tayo ng mga guest speaker na pastor dito sa Salta ng Buhay. Bakit hindi tayo magkaroon ng guest speaker na miyembro din natin? Shout out kay Brother Lloyd. Shout out kay Brother Johnny. Ang gaganda ng kanyang mga outline. Baka minsan pwede niyang makibahagi dito kahit na minsan lang. At pagkatapos sige, okay na uli, aral uli. Mga ganyan-ganyan. Malay natin, baka yun lang message mo na yun ang iniintay ng ibang kapatid para sila ma-encourage. At pag nakita ka, ma-encourage sa gusto talaga namang manatili. Baka nasa iyo yung susi ng kanilang muling pag-iinit sa Panginoon. So, subukan po natin, explore natin yung kalooban ng Diyos, yung area ng Diyos kung saan gusto niya tayong maglingkod. Baka naman meron diyang gusto, umawit pa. Kulang tayo sa special number. Araw-araw yan. Hindi ka mauubusan ng slot. Yan. Paglingkod po natin yung anumang bagay na pinagkalap sa atin ng Panginoon. Acts chapter 22 verse 10. And I said, si Apostol Pablo po ito, "What shall I do, Lord?" Sabi niya. And the Lord said unto me, "Arise and go into Damascus." So very particular, kaya Apostol Pablo lang sinasabi, pumunta ka sa Damasco at doon may magsasabi sa iyo kung ano ang nararapat mong gawin. Pero dito sa Acts chapter, so unti-unti po yung revelation ng Diyos Acts chapter 9, medyo limitado yung revelation ng Diyos sa kanya doon. Yung salaysay ni Lucas. Sa Acts chapter 22, medyo meron ng detalye yung nangyari. Pero sa Acts chapter 26, dito talaga sinabi ng Apostol Pablo, yung tunay niya sinabi sa kanya ng Panginoon. Mahaba yung dialogue sa kanya ng Diyos. Ang sabi niya, "Magtindig ka sa iyong mga pangako, sapagkat ako'y nagpakita sa iyo sa layuning ito, para ikaw ay gawing isang lingkod at isang saksi sa mga bagay nito na iyong nakita, and those things which I will appear unto this." Sa mga nakita mo at mga ipapakita ko pa sa iyo, upang ihatid sila, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. Dadalhin kita sa mga hentil, upang imulat ang kanilang mga mata at sila'y alisin mula sa kadiliman sa kaliwanagan, at mula sa pangyarihan ng Satanas sa kapangyarihan ng Diyos, and that they may, upang kanila matanggap ang kapatawaran ng kasalanan at ang manahin nila and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Mga lilinisin sa magitan ng pananampalataya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, "Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision." Haring Agrippa, yan ang sinabi sa akin. Utos lang yan ng Panginoon sa akin. Inutos lang yan, wala akong magagawa dyan. Kaya nga, I was not disobedient unto the heavenly vision. Yung particular will ng Diyos kay Apostol Pablo, alam niya, ginawa niya. So, request for that particular will. Seek to know the will of God. Letter C. God's will for us is to rely on His direction. Kanina, yung una, repente. Dito, sa pangalawa, request. Sa pangatlo, rely on His direction. Yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Tayo po'y sumandig o manghawakan sa direksyon ng gusto ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa aklat ng Jonah chapter 1 verse 3, "But Jonah rose up to flee unto Tarsis from the presence of the Lord and went down to Joppa." So pagpunta niya sa Joppa, pumunta siya sa Tarsis. Samantalang alam natin ang utos ng Panginoon kay Jonah ay pumunta sa Nineveh. Ayan, nandito. Si Jonah nandito sa gabi rito. So, sabi ng Bible, pumunta siya, "Go down to Joppa," para pumunta sa Tarsis. Nakikita niyo ba yung direction na yun? Jonah went down to Joppa and decided to go to Tarsis, 2,500 miles away. Ang Nineveh ito lang, 550 miles away. Gusto niya pumunta ron, ito yung utos ng Diyos. Kung di ba naman talaga gusto tumakas ito si Jonah, yan. Habang nandito, kinain ng isda. Kinain ng malaking isda. So, tayo dapat manghawakan sa direksyon ng Diyos
Kung ang direksyon ng Diyos ay dito, dito ka, huwag ka doon. Di ba? Yung, mayroong direksyon na gusto ang iutos sa atin ng Diyos, parang isang napag-aralan sa buhay ni Apostol Pablo, gusto ng Panginoon, pumunta siya sa isang lugar, maalala nyo? Pero ang gusto ng Panginoon, pumunta sila sa Macedonia. Kaya nga, Macedonian vision. Nandun sa Philippi, doon sila, nandoon yung magiging taga-supporter niya. Yung taga-suporta niya, nandun sa Philippi, sila Lydia, yan, mga yun, hanggang sa makarating siya doon. Eh kung sinunod niya yung una niyang plano, di walang nangyari niya nun. Samantala ng support niya, yung Philippians, sila lang tumulong sa akin. So napakalang blessing po pagka sumusunod tayo sa direction ng Diyos. Rely on God's direction. Number 1, seek to know the will of God. Number 2, strive to do the will of God. Pagsikapan natin, ang ibig po sabihin ng strive ay magsikapan. Magsikap, strive. Letter A, strive because there are obstacles. Hindi naman po natin sasabihin strive kung yan ay parang slide lang na pababa, na very smooth. Kaya nga sinabi natin strive, pagsumikapan, because there are obstacles. Merong mga hadlang. Merong hadlang na ilalagay ang kaaway. Merong hadlang na ilalagay yung mga ginagamit. Yung ginagamit ni Satanas para tayo hadlangan. Yung mga taong hindi sang-ayon sa ating ginagawa, sila'y patuloy na hahadlang at hahadlang sa atin. Kaya isang bagay na dapat natin gawin, strive, pagsipikapan natin. Kaya nga sabi sa talata ng Biblia, paalala, all that will live godly for Christ Jesus shall suffer persecution. Magbabata ng pag-uusig, magkakaroon ng pag-uusig, magkakaroon ng hadlang, pipigilan ng mga tao. Minsan nga, mananampalataya, pinipigilan ang pumipigil sa iyo, makapwa mo pa mananampalataya eh. Pag gagawin mo yung kalooban ng Diyos, gagawin ko ito isang bagay ito, kalooban ng Diyos, ay, huwag mo gagawin yan. Kristyano pa pumipigil eh, yun, nakakalungkot po yun. Strive because there are obstacles. Strive because there are oppositions. Merong mga hadlang talaga yung handa kang harangin sa bawat ginagawa mong kalooban ng Diyos. Pag merong isang taong gustong maligtas, gustong tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas, minsan makita mo tatanggapin at saka pa merong mangyayaring abala, saka pa merong mangyayaring istorbo, saka pa mangyayaring merong merong tatawag sa kanya o may mag-i-invite sa kanya, samantalang gusto nang maglingkod. Kaya nga bilang tao na gusto sumunod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos ay effort talaga. Labor po yan. Strive because there are oppositions. Letter C, strive because there are opportunities. Yun naman ang kagandahan doon. Ang Diyos ay naglalagay ng oportunidad para paglingkuran natin siya. Pero nitong gawain ito po yung opportunity. At kami nga po nagpapasalamat. Ako sa aking bahagi ay kahit na sasabihin natin mahirap, nakakagahon din sa panahon, pero habang ginagawa mo na itong mga ganitong ministeryo, nakakapag-enjoy na po, masarap na sa pakiramdam na ikaw ay nakapaglilingkod sa Panginoon, nakakabigay ng hamon sa mga mananampalataya, nakapagbigay ng paalala sa mga Kristiyano. Ito po yung opportunity na hindi binigay sa marami, sa konti lang. Kaya kung kumakatok din sa iyo yung opportunity na to, baka panahon na para pagbuksan natin yung opportunities. Strive because there are obstacles, strive because there are oppositions, and strive because there are opportunities. Grab all opportunities. Number 3, stay in the will of God. Manatili tayo sa kalooban ng Diyos. So, tayo po ay, once na ikaw ay napunta sa kalooban ng Diyos, siyempre, kaya merong strive, merong mga tendency, merong mga temptations na ikaw ay lumabas dyan sa kalooban ng Diyos na yan. Kaya ang panawagan ng Diyos sa magitan ng kanyang pangaral ay manatili tayo sa kalooban ng Diyos. Stay because it's the safest place. Madalas magitin ng ating pastor na pag ikaw ay nasa church, safe ka.
walang virus sa church sapagkat siyempre kasama tayo, kasama na yan sa pag-iingat natin Pinapatupad natin yung mga protocols. Siyempre, hindi lang safe sa ganun, kundi safe ka sa ibang temptations ng mundo. Sapagkat siyempre, nandiyan ka na nga sa church lang namang issue pa ng mundo ang iyong asikasuhin. Pag nasa church ka, issue ng Panginoon ang iyong haharapin at iyong asikasuhin. Stay in the will of God because it's the safest place. Kung maalala niyo yung itinala sa Bible, yung isang lalaki, yung isang ama na mayroong dalawang anak, habang nasa kanya yung kanyang dalawang anak, safe na safe yung kanyang dalawang anak. Maging yung panganay, maging yung mas bata, ay safe na safe. Hanggang sa nagpa siya yung isang anak na umalis at lumayo sa kalooban ng kanyang ama, doon nagkagulo-gulo ang kanyang pamumuhay. So hindi siya nanatili sa poder ng kanyang ama. So samantalang kung siya nanatili doon, it is the safest place to be in the will of God. Si Jonah, no siya lumabas sa kalooban ng Diyos, nanganib ang kanyang buhay sa dagat, sa barko, no siya kinain ng isda, nanganib ang kanyang buhay. Kung di pa siya nagsisi sa harapan ng Diyos, nabulok na siya doon sa loob ng isda. So, lumabas siya sa kalooban ng Diyos, at yun ang pinaka-dangerous place, yung outside of the will of God. Letter B, stay because it's the surest way. It's not only the safest way, it's the surest way. As sabi ng Psalms 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Yun daw ang kanyang pagbubulay-bulay, yung kautusan ng Panginoon. At sabi sa bandang huli, and whatsoever he doeth shall prosper. It is the surest way. Pag ikaw ay babad sa salita ng Panginoon, ang pag ikaw ay nanatili sa kalooban ng Diyos, it is the surest way sapagkat napaka-definido yung salita ng Panginoon. Whatsoever he do shall prosper. Ano man ang kanyang gawin? Giginhawa, uunlad, aasenso. Meron mga ibang mga tao kahit anong pasukin, magulo Nagtinda, nagsari-sari store, lugi. Nag-aral, bagsak. Nagtayo ng ganitong negosyo, lugi. So, walang mangyari sa kanyang ginagawa. Samantalang kung ikaw ay mananatili sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, whatsoever he do shall prosper. Letter C, stay because it's success bound. Patungong tagumpay yan, patungong kaginhawahan yan, patungong, ang sabi ng isang talata sa Biblia, for I know the thoughts that I think toward you, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Sapagkat ako'y may plano, alam ko yung iniisip ko para sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon po may sabi nun, thought of peace, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, to give you an expected end. So, si Jeremiah po nagsabi yan. Samantalang si Jeremiah, kung makikita niyo yung kanyang ministeryo, talaga namang puno-puno ng hamon, puno-puno ng pag-uusig, akala mo walang mangyayari, pero ganun man, sabi ng Bible, bibigyan kita ng magandang kawakasan. Maganda ang magiging dulo mo. Kahit na beheading yan, o pagtanggal ng ulo, kahit na kamatayan man yan. Pero hindi naman po kasi yun ang dulo, yung to give you an expected end. Sa atin dito, dulo yun, o huli na yun, pero yun ay simula pa lamang ng eternity. Tapos saan, walang hanggan, tayo ay aaliwin ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ang success bound. Hindi lang siya safest place, it is the surest way, and it is success bound. Kaya ang tanong natin sa Panginoon, Lord, what wilt thou have me to do? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Unang-una, ang gusto ng Diyos, kung ikaw ay wala pang katiyakan, ikaw ay maligtas. Ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoong tagapagligtas. Unang-una muna, ikaw ay makatiyak na ikaw ay Kanyang anak.
ikaw muna ay anak ng Diyos. At kung sakali ikaw ay matay, ikaw ay papunta sa kalangitan, doon sa tahanan ng Ama. Yun muna ang gusto niyang malaman mo. At kung malaman mo yan, doon pa lang yung susunod-sunod, yung mga particular will of God, doon pa lang gusto niya maglingkod ka. Okay yun, maglilingkod ka. Pero anong larangan ng paglilingkod? Gusto ba ng Diyos maglingkod ka sa Kanya in full-time service or sa isang ministeryo, tinatalaga ka niya? Doon malalaman mo yun. Pero unahin muna natin, yung basic issue ng ating buhay is salvation. At kung ikaw ay nakikinig ngayon sa hapong ito, matapos itong pag-aaral natin ngayon, mayroong prayer guide na magpe-play dyan. Sundan mo lamang at ikaw ay ariin mong sa iyo yung panalangin at ang Diyos, ang pangako ng Diyos, siya ay naghihintay. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? So yan yung isang awitin namin sa choir. Pero yan ay katotohanan ng katotohanan. Ang sabi ng Biblia, behold, I stand at the door and knock. If anyone will hear my voice and open the door, I will come in unto him and sup with him, and I will make my dwelling in him. Siya ipapasok sa ating mga puso. So, tabayan na po natin yung panalangin yan. Ako yung magtatapos sa aking panalangin at pero yung bitawan yung pakikinig, ituloy pa rin po natin pakikinig at tayo po igagawin sa panalangin o panalangin yon. Tayo po natin makatungkit, tayo po manalangin. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong gabay sa aming pag-aaral. Salamat po sa iyong mga katotohanan na iyong sinalita sa amin. Dalayan ko, Ama, na gano'n man kasimpleng aming pag-aaral, ikaw pa rin ang gumabay, ikaw pa rin nakapangusap sa iyong mga anak, sa iyong mga tagapakinig, Panginoon. Dalayan ko po, Ama, ang paghahayag ng salitang ito ay hindi mawala ng kabuluhan at hindi mawala ng tagapakinig, Panginoon, kundi marami pa rin ang nag-response sa iyong salita, Panginoon. Ikaw po ang magpamilos sa bawat nakinig at naway yan, ikaw ng bunga ang pangaral na ito. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Wika mo ay totoo. Ikaw ang siyang tanging daan, walang iba kundi sa'yo, Panginoon at Diyos ko. Marami man ang naligaw, maraming alinlangan. O Diyos, ako ay hawakan
Pagkat walang ibang pupuntahan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil ikaw ang banal na Diyos. Sa tubig mo'y walang uhaw, ang laman mo'y kabusugan. Ika'y mula sa ating Ama, kaya lahat ng sa'yo'y walang hanggan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil ikaw ang banal na Diyos. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil ikaw ang banal na Diyos. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil ikaw ang banal